Today, let's do another episode of Chef Arvis Favorites. Sinimulan natin doon sa Chinese restaurant favorites. Ngayon naman, magluto tayo ng aking mga Thai restaurant favorites. So, simulan natin sa dessert. Etong dessert na to, hindi po ito native Thai dessert ha. Ito, natikman ko sa aking favorite Thai restaurant in Manila, ang People's Palace sa Greenbelt. Meron silang version ng pavlova, yung meringue dessert, pero nilalagyan nila sa ibabaw ng whipped cream, mangoes, and passion fruit. But today, we're going to put just mangoes and some desiccated coconut and coconut whipped cream. So simulan muna natin by preparing the meringue. So I have here egg whites. So this is just clean egg whites. Matutuwa dito sa recipe na to yung mga nagluluto ng yema. Katulad namin, marami kaming nilulutong yema for our bibingkas, for our cakes. So marami po kaming leftover na egg whites. So ito yung egg whites natin and I'm just going to put here, lalagyan ko lang ng konting creme of tartar, around just 1/4 teaspoon. Quarter of a teaspoon of creme of tartar. This is acid in powder form. So ang ginagawa niya, tumutulong siyang ma-stabilize yung egg whites during aeration habang pinapaalsa mo. And then, meron din ako ditong asukal. Lalagyan ko na to ng konting sugar before I beat it. May mga vanilla yung asukal ko, kaya may mga itim-itim kang makikita dyan. So, sugar is very important when you're preparing meringue kasi yan yung nagbibigay din ng volume and nagsastabilize sa ating egg white. So, you just mix it, medium flame tuloy. Akala ko nagluluto na ako. Tagal ko kasing di nag-bake. Medium speed, pero pag mainipin ka, katulad ko, high speed. So, pag nakita mong parang naging shaving cream na, nagkaroon na ng volume, maski papano, buhos mo na lahat ng asukal. Pwede ding paunti-unti. Pero kasi pag mga merengue ganito, hindi ako masyadong careful with the sugar. When I'm making chiffon cake, doon ako medyo careful sa pagbubuhos ng asukal. Put the sugar and then you just keep on beating this. By the way, this is a quite medyo matamis na dessert talaga. Well, may mga dessert kasing hindi masyadong matamis, pero ito matamis. So, warning na po yun sa inyo. Pwede mo na lang i-adjust yung sweetness later. Yung whipped cream, hindi natin lalagyan ng sweetener. And the mangoes, medyo may konting asim, so mababalance din. Ayan o, makikita mo, nung nilagay mo yung asukal, binuhos natin lahat yung asukal, biglang angat yung egg whites. Now, we're going to beat this until almost stiff, yung nakatayo na, maski papano. So, ang mixer, napakalaking tulong. Pero kasi ang mixer, hindi po yan nakakapag-isip. So, kailangan gawin mo to. Kunin mo yung attachment and then sairin mo yung ilalim tsaka yung gilid para siguradong lahat nahahalo mo ng pantay-pantay. So, nakita mo, no, bagsak pa siya. You want it stiff. So, konting halo pa. And ngayon, pwede mo nang lagyan yan ng cornstarch. 1 tablespoon na cornstarch. And then you just put a splash of vanilla. Just for nice aroma and flavor, just a splash. Uy, thank you sa nagbigay nito sa akin. Pinasulubungan ako ng pure vanilla extract. My favorite from Trader Joe's. Yan. So, lakasan mo ulit. Inuuna po natin ito dahil 3 oras po ang baking time ng pavlova. 3 oras or minsan mas matagal pa. So, you can prepare this ahead of time. So, mag-ready ka na din habang hinihintay mo yung umangat ng
baking tray. Pwede mong lagyan ng parchment paper or you can put silicone mat. And mag-ready ka na din ng piping bag with a giant star tip. Although, I'm going to show you later kung wala kang piping bag, pwede mo namang imano-mano yan. Scoop mo lang. Pero mas pantay kasi pagka may piping bag. Konti na lang actually kung nanghihinayang ka sa kuryente. Pwede ka nang tumigil ngayon eh. Kasi almost stiff na siya. Ako po, pag mga ganito, hindi ko siya binibit until very stiff because the problem is, pag medyo na-overwhelm ka at na-overmix mo siya, nagtutubig. Ayan o, very stable yan. Although wag niyo akong gayahin kasi baka mamaya hindi pa pala stable. Bumagsak. Diba? Ang merengue po, ganon ha? Pag nagbe-bake ka, wag nyo din akong gayahin dito sa pagtatakta ko ng wire whisk. So this is stable, but better i-test mo muna. Kailangan nga yung ganon, no? medyo nakaangat na. Ayan nga, oh. Bumagsak siya ulit, pero ayan, oh, see? Naiiwan na yung kanyang shape. Lilipat ko siya sa piping bag. And then, let's start piping it. I'm going to show you first kung wala kang piping bag. You just want to get 2 pieces of spoon. Individual dessert tong gagawin natin. You just put it like that. And kaya mo siya tinutulak-tulak na gano'n kasi gusto mong may mga cavity para may kapitan yung whipped cream, may kapitan yung mangga, yung prutas, na kung ano man ang balak mong ilagay dyan later on. Pero ito kasi, pagka nilagay mo dito sa piping bag, mas mukhang sosyala. And ang merengue is also a very good ingredient, recipe, na gamitin sa pagpapractice mo ng iyong piping skills. Ganito lang yan, no? Gagawa ka ng bilog. Yan, pag nakuha mo na yung shape, sa gilid papataas. Kasi yung bilog na po yan, sa yung butas sa gitna, dyan ka po maglalagay ng whipped cream, fruits. Pagpatapos ka na, nagiging messy, di ba? Parang relasyon lang, di ba? Pag matatapos na, it gets messy. So, ang pavlova po, kapag sinalang natin yun sa oven, when we bake it, the term that we use is not actually to bake, but to dry. Because you're going to bake it. Isasalang mo sa sobrang hinang temperature. 200 degrees Fahrenheit po yung init ng ating oven. Pinakamahina. Actually, may niluluto ako kanina pa. Ayan, hinawakan ko yung pan, hindi po ako napapaso masyado. 'Di ba? So, hahanguin ko na to. Kanina pa po itong 11 a.m. 3 oras na po. 2:00 na po ngayon eh. Okay? Hindi siya dapat mag-brown, hindi dapat magtusta, pero kailangan lumutong. Ito actually kulang pa. So, ilalagay ko po ito dun sa pinakailalim, mga 30 minutes pa po. Ang ganda, di ba? Imagine, pag ganyan ang dessert mo. Actually, ito malapit na. So beautiful. Di ba? Ang ganda-ganda. Kaya po may itim-itim yan kasi po yung ginamit kong vanilla extract kanina, may mga kasamang paste, parang vanilla beans. Yan, lagay mo lang sa ilalim yan. Konti pa yan. Mga 20, ay! Diyos ko, ayan, bumara na. Mga 20 minutes pa. Tapos isalang na din natin ito. Ito naman, mga 3 oras. Angelica, pakitimeran mo na. 3,
Mga 5:30 pa to. Ayan. So we're going to dry it. 200 degrees Fahrenheit oven. Mahinang oven lang. So tipid ka sa gas at sa kuryente. So next, gumawa tayo ng pandan chicken. Very easy. I'll start with the marinade. So meron ako ditong 1 kilo na chicken thigh fillet. Kinat na po yan ng ganito lang kalalaki, mga 2 inch. Pwede namang, wag naman smaller than this kasi uurong pa po yan pag niluto natin. So ang marinade, very basic. We have here patis, fish sauce. Oyster sauce. This is grated ginger. We grate the ginger para talagang mas yung juices. Ayan o, nakikita mo, talagang pag piniga mong ganon, labas agad. Para kahit nagmamadali ka sa marinating time mo, kapit agad. And grated garlic also. This is just salt, black pepper, coconut sugar. Normally, you put palm sugar. Pero pwede rin coconut. You can also use muscovado or just plain brown sugar. And this is just sesame oil. Naglalagay tayo ng oil para pagka ginrill mo yan or in-air fry mo, di ba? Mas makakatulong mag-caramelize dun sa labas ng manok. Then you just mix it. You can just leave it for 30 minutes, but I'll give you a tip para talagang kapit na kapit yung lasa. What I want to do is, pagkababad ko nito, iwan mo lang for 5 minutes, tapos ibalot mo na dun sa pandan leaves. Tapos tsaka mo siya iwan for around 30 minutes up to an hour or overnight in the fridge para kapit na kapit din yung lasa ng pandan dito sa chicken. And I'll show you kung paano natin itutupi yan. So I have here pandan leaves. Okay? Maliliit kasi yung pandan leaves na source natin. So what we want to do is dinodoble. So you just fold it like that. Okay? Parang ititirintas mo lang. And then you just... Nako, hindi ko po alam kung paano ang tawag dyan sa technique na yan, ha? So, sinabi ko parang ititirintas lang. Kasi honestly, lumaki ko sa kusina and inaamin ko, wala po akong talento dun sa mga pagko-cross-stitch whatsoever na yan. And then here, pwede mong isilid yung chicken dito. Pasok na natin yung chicken. Yan lang. And then, isilid mo yung dulo para lang ma-enclose mo yung chicken. Okay lang po may nakalabas na konti. Wala namang problema. Although, ayan, itulak-tulak mo na lang na ganyan para enclosed siya. Kasi pag inihaw mo, hindi po siya basta-basta masusunog. And iwan natin ito for around 30 minutes. Room temperature is fine, but more than an hour, make sure to put a plastic wrap and then store it in the fridge, okay? And then mamaya, pakita ko sa inyo yung options kung paano ito lutuin. Now let's prepare the sauce for our pandan chicken. So I have here cilantro roots with stems. Pinapound ko lang. While I'm doing that, I'm going to toast some sesame seeds. So itong sesame seeds, pag naging aromatic na, ayan, nangangamoy-ngamoy na siya. You can put your grated garlic. This is just grated garlic. Patong mo lang dyan. Grated ginger. Coconut sugar. You can use palm sugar, muscovado sugar, plain brown sugar, and yung ating chinap-chop na cilantro roots. Splash of water.
soy sauce. And i-adjust mo na lang by adding more water. At syempre, ang hindi pwedeng hindi ko o-orderin sa mga Thai restaurant, this is spring rolls. But today, magluto tayo ng more shrimps ang laman. So I have here 1 kilogram of shrimps, coarsely chopped. So may peeled shrimps, tapos food processor, but you can always chop it manually. No problem. Pero lalagyan ko pa rin siya ng pork. So I have here 1/4 kilo of ground pork na may konting fats. Pagsamasamahin lang natin ang mga ingredients dyan. I also put spring onions. This is finely chopped spring onions. An egg. This is just cornstarch as binder. Fish sauce. White sugar. Salt. This is grated ginger. Para kung may konting lansa, maalis yon. And then this is just ground black pepper. Okay, very easy. Ang gagawin ko, I want to mix this manually. Pwede mong i-mixer using a paddle attachment kung mass production. So, bibigyan kita ng tip dito pag gumagawa ka ng spring rolls, mga lumpia. Kung gusto mo yung parang siomai, alam mo yun yung compact na compact yung laman, haluin mo ng matagal. Para yung protein nung mga karne mo, nung meats, nung shrimp, talagang mag-bind together. Kung gusto mo naman yung parang homemade, yung medyo pag kinagat mo, ay, ito yung tipak-tipak yung giniling, yung shrimps, tumigil ka na ngayon. Kaya ako, gusto ko lang nasa gitna. So, haluin ko pa siya ng konti. Kaya yung mga mass production ng mga siomai, lumpia, mixer po talaga ginagamit doon. Paddle attachment. And you have to make sure that you start with cold protein. So yung shrimp mo, yung baboy mo, make sure na malamig-lamig para relaxed. And ayan, para madali and pantay-pantay, use a piping bag. Ayan, so we're finished wrapping our lumpia or our shrimp spring rolls. And ipapasok ko lang saglit sa ref para pag pinrito ko, medyo nakapahinga, nag-stabilize ulit yung ating mga spring rolls. And ayan, tamang-tama, inilabas ko na yung ating next main ingredient. This is crab meat. So magluto tayo next ng Thai red crab curry. So let's start with the red curry paste. Ito po is medyo hindi yung traditional na red curry paste, no? Kasi dinevelop ko siya para mag-partner talaga dun sa crab meat. Hindi masyadong pungent para may balance. Yung magsa-stand out pa din maski papano yung flavor ng ating crab meat. So first, I have here kaffir lime leaves. My favorite. Lagyan mo dyan. This is just ginger. Onions. Garlic. Sili. And I'm putting tomato paste. Normally, walang tomato paste. Naglalagay ako nito para talagang pulang-pula yung curry without being overly spicy. Coconut sugar. Just a bit. Lagyan natin ng konting Thai chili oil. Splash of cooking oil. Just vegetable oil and splash of fish sauce. Into the blender. And may nakalimutan tayo.
cilantro roots. Beautiful. Okay, so igisan muna natin yung crab meat. So this is around 1 kilo of crab meat. And nag-iinit lang ako dito ng butter. Isasangkot ko lang siya. A little bit of cooking oil. Okay. So gusto kong magmaluto talaga to. Although, mukhang naluto na nila. Pero tinatanggal ko lang yung medyo may konting off smell. So lagyan ko din ng konting calamansi juice. Just a bit. And a little bit of fish sauce. Yung doon, I doubt na may butter. Pero kasi 'di ba, masarap ang Thai food, masarap ang butter, pwede natin pagsamahin. Wala naman magrereklamo. Kung meron sa inyo diyang magrereklamo, bahala kayo sa buhay niyo. Okay, ayan. So iiwan ko lang yan dyan, mga 5 to 10 minutes hanggang medyo mag-caramelize yung ating crab. Aalisin ko yan dyan and then I'm going to cook the curry base. So while I'm waiting, eto yung mga hindi nagamit na pandan leaves. Lalagay ko lang dyan. I-air fry ko po itong ating pandan chicken. Just arrange it. The pandan is not just for decoration. It's really for the flavor, the aroma. Makukuha niya yon. So nakababad na to dito ng mga 30 minutes. Yan. Tapos isasalang mo na lang yan sa air fryer. Air fry. Yan. Lagay natin dun sa pinakamainit na setting para na din siyang inihaw. Pagkatapos, nagpipreheat siya. Pag ready na yan, go. Ito, malapit na. Kasi nagsisizzle na. Okay, ready na yung air fryer. Ayan, salang mo na. Chicken thigh to, so medyo matagal maluto. 20 minutes. Eto, this looks good to me. Ang bango-bango. So, the next step, hanguin mo itong crab meat. Alam mo, may nabibiling crab meat. Yung puro buo-buong ganito, mahal yon, nakalata, imported. Pwede din ganun ang gamitin mo. Pero kasi ito, mga pumatak lang ng nasa 700 to 800 pesos ang kilo. And kung bibili ka siguro sa dampa, sa seaside, sa mga palengke, mas mura pa. So next, wag mong tanggalin yung mga nag-brown na yan. A little bit of oil. And then, lagay mo na yung curry paste. Medyo mamimilansik yan, so hininaan ko yung apoy. Ang Thai curry paste po, as much as possible, gawin mo ng fresh. Although dati, nung bago-bago ako sa hilig ko sa Thai food, palagi kong tinatanong, ang mga Thai ba, every household, do they make their own curry paste from scratch? And na-discover ko na hindi na pala lahat, especially those living in cities like Bangkok. And when you go to local markets in Bangkok, may makikita ka, di ba parang kung sa atin, mga bagoong, alamang, yung nasa bilao, sa kanila, mga curry paste, makakabili ka pala, kinikilo-kilo. Di ba? So, hindi mo na kailangan pang magpakahirap na. Ayan, nilagyan ko lang to ng konting coconut milk para hindi masayang. And then this one, kailangan mo siyang igisa ng konti para lumabas yung flavor ng curry paste. So, pag daw yan, lumalabas na yung mga small bubbles na yan. Ayan, ang nakikita mo. Ibig sabihin daw, natuyot na yung mga giniling natin na fresh ingredients for the curry. So, lumabas na yung mga essential oils. Diba? So, pwede mo nang ilagay, although ito, nag-alog kami kasi sayang.
Ayaw ko kasi lagyan ng tubig. So ko puro gata. And then coconut milk. Kaya po ganito yung gata namin, frozen. We use fresh gata, freshly squeezed gata, and then we freeze. Okay, now we're going to reduce it. Tignan mo, oh, talagang kitang-kita mo yung fresh ingredients. Bago ko tikman, pakukuluan ko muna. Okay, it tastes perfect. Pero nakukulangan ako ng konting umami. So lalagyan ko lang ng 1 piece of shrimp cube. Shrimp bouillon cube. Kung walang shrimp, you can just use chicken. So to plate this, ilalagay mo to sa yung sauce muna, tapos tsaka mo ilalagay itong crab meat. Pero maganda, lagyan mo ng konting crab meat din yung sauce. Ayan. Okay, tapos let's set this aside. Tatabi ko po muna ito dito sa isang tabi. Etong pineapple fried rice, na kinain ko lang po kagabi sa People's Palace. So wala sa menu nila yan, pero o-orderin mo. Pag binanggit mo sa server, meron. And minsan, pag sinwerte ka, sa pinya mismo nila isa-serve yan. So ngayon, gawin natin yon. So, Diyos ko, first time ko pong gagawin ito, ha? Alam mo naman ako ay, yan, so tanggalan mo lang yung ganyan. Dito natin, pag ganyan. Pero para tumayo, siguro, anuhan mo to ng... Hinugasan po ito, ha? Hinugasan po yung pinya. Hugas na hugas po yan. And then this one, I'm going to peel this. And I'm going to teach you a special technique para yung flavor ng pinya is mas lumabas. Masarap na ang pinya, ha? Whether fresh or canned, favorite na favorite ko ang pinya. But there's a technique that we do para yung kanyang flavor ay mas lumabas. Nako, parang mahirap na palang balatan to, ha? Dahil ang liit-liit na. But anyway, kaya yan. Para-paraan lang. So, balatan mo tong pinyang to. Eto naman, tatanggalan natin ng laman. I know, di ba? Ba't ba nagpapakahirap tayo? Eh, ganun talaga. Good things in life, medyo pinaghihirapan yan. Sa Thailand kasi, di ba, sa kanila ay usong-uso yung mga fruit carving. Ang gagaling po nila doon. Tapos alam nyo, magkwekwento ko kasi medyo nahihirapan ako dito sa ginagawa. Sa Iligan City, merong pong, nakalimutan ko yung pangalan niya pero ipapapost ko yung gawa niya. Every time pupunta ako doon dati, may pa-welcome po sa hotel room ko. Yung mukha ko nasa pakuan. Kamukhang kamukha ko. Teka, ayan. Ihawi mo yung pinya. Pag inihaw mo yan, nako, pasalamatan mo ako mamaya. Look, may grill mark. Even if you're using canned pineapples, syempre Del Monte gamitin mo. I-grill mo din pag gagamitin mo for fried rice. Tapos this one, i-blow torch ko siya. Blow torch mo lang. Alam mo naman tayo, pag nagluluto, hindi lang pwedeng pang dahil lang maganda. Aanihin mo ang ganda kung walang function. So dito, para mas lumabas yung aroma. And nagfo-form yan ng parang protective layer para hindi ma-absorb yung, hindi sagi yung fried rice mo mamaya. Kung sa bahay mo to gagawin, may bisita ka the following day, pwede mo naman sigurong i-recycle to. Okay, grilled pineapples. Yan, okay na yan. Palamigin natin dyan. Hinugasan po nating mabuti to, ha? Pero kung ikaw po ay nagdududa, pwede mo din yang i-torch ng mabilis na ganyan o para mamatay ang mga virus, bacteria. Lagay mo na sa bandehado yan. Tapos yung fried rice, luluto natin maya-maya. Diyos ko, di ba pinahirapan ko kayo? Pero mas mamahalin ka naman ng pamilya mo pag sinerve mo yan sa kanila. Ang inspiration ko naman dito, yung shrimp spring rolls ng Benjarong in Dusit,
Manila, yung kanilang Thai restaurant. Yung shrimp spring rolls nila, ang hahaba. Akala mo, dinaya ka, akala mo walang laman, pero ang galing ng pagkakabalot. May nakainan kaming restaurant pinag-uusapan namin kagabi yun. Ang dessert po nila, pinya na hiniwang maninipis, tapos inihaw. Alam mo, pagkagat mo, sumasabog yung juices. Ang sarap. Hindi ko na isasama to ha, kasi ito yung matitigas. Yung sa gitna, ito bibigay natin kay Bambi. Lagay natin sa stainless na bowl. Yan, favorite ni Bambi tsaka ni Kiara yung pineapples. And then this one, yung pang fried rice naman natin. Okay. Yan, tuloy lang ang pagpiprito. Okay, so gawin na natin yung whipped cream. So I just have here whipping cream, cold. Nalagyan ko siya ng konting powdered sugar and coconut milk powder. Itong coconut milk powder, kasi imported to, nabili ko sa Bali. Pwede kang gumamit ng gata na powder, yung nabibili sa grocery store. Ano mga 2 to 3 tablespoons. And yung sugar, katulad ng binanggit ko kanina, konti lang ang ilalagay ko para lang pambalance. Dagdagan ko na kasi marami tayong pavlova. And then may mangoes here. Tanggalin mo lang sa balat. Pag isa-serve na natin, tsaka natin hihiwain para hindi mag-bleed yung mangga. Once it's starting to turn thick like this, bantayan mo na, you don't want to overbeat it. And then this is ready. Sakit ko na po ito ha, pero bawal talaga sa awa po ng Diyos. Sa more than 2 decades kong pagbe-bake, never ako nasiraan nito. Huwag niyo po akong tularan. Kasi sa pastry kitchen namin, konting ganyan lang nila, minsan warak na agad. Ang sarap ha. Nilagyan natin ng coconut powder. Now, this is what I'm going to do. Kasi po, normally, etong pavlova natin, ayan, tinanggal ko lang siya dyan. Lalagyan mo po yan ng whipped cream. May pandan leaf. And then you put mango. And then this is just toasted desiccated coconut. And bougainvillea flower from the garden. Look at that beauty. Okay, our chicken pandan. Actually, like ko tong nagawa nating chicken pandan. Kasi minsan nakakalungkot pag umorder ka ng chicken pandan. Puro pandan. Diba? Walang chicken. Let's just drizzle this with sesame oil. Bongga. Chicken pandan. Now, let's cook the pineapple fried rice. Cooking oil. A little bit of garlic. Kasabay na ng garlic, ilagay mo na yung shrimp. Some eggs. Spring onions. Just the usual na fried rice. Kung gusto mong lagyan ng crab, manghiram ka dito. The grilled pineapples. Atin ng konting patis.
A little bit of chicken powder. And jasmine rice. This is Thai jasmine rice. Kayo ba? Saan kayo normally kumakain na Thai restaurant here in the Philippines? Anong ilagay nyo dyan sa comment section? Kasi kami po, mahilig po talaga kami sa Thai food. Ayan. Perfect na, pero feeling ko mas perfect pag diragdagan ko yung pinya. So, i-plate natin to. Talaga pong iba yung kalalabasan kapag ka nilagyan mo ng, ginrill mo yung pineapples. So, I suggest i-grill mo yung pineapples mo. Ang konti ng laman eh. Parang feeling ko, sa isang tao, pang isang tao lang po. Kasi maliit po yung pinya. Wala pong makitang malaking pinya. Oh, wow. Ang sarap. Ang ganda. Thai pineapple fried rice. I'm plating the last dish. Nung natikman ko tong dish na to, para siyang yung Singaporean chili crab and Thai curry na pinagsama. Ayan na. O, diba? Dahil type ko pong magpakapagod for today's episode, ang dami kong niluto and I'm so happy kasi nung dinidevelop ko po yung mga recipes na yan, parang feeling ko, natututo ako ng mga bagong techniques. Itong pavlova, parang huling beses ko pong gumawa nitong pavlova. Nako, college pa ata ako. O ngayon, di ba, inulit ko yung recipe. Ayan, nakasalang pa po sa baba. Yung wala pang 3 oras, yung sinalang natin kanina. So, ayan, isa-isahin ulit natin. Hindi na po ako gumawa ng Thai milk tea, pasensya na po. Gumawa po tayo ng Thai dessert inspired by my favorite Thai restaurant in Manila, People's Palace. Ito namang spring rolls na to inspired by Ben Jarong. Ang sarap-sarap. Etong pandan chicken inspired by myself, charot. Dahil hindi ako marunong magbalot ng pandan chicken. And honestly, kung ilang YouTube videos yung pinanood ko kagabi para makuha namin yung proper technique at nag-practice pa po kami na nag-practice kanina, pasensya na po. Everybody deserves a chance to learn and thank you. This one inspired by my favorite, yung Sombun crab curry in Bangkok. And of course, my favorite, fried rice. O, diba? Ayan. So, let's eat. Dahil pag ganito, hindi pa ako nag-full lunch para makain ko ng maayos ang mga yan. Punong-puno ng shrimp. Shrimp talaga yan. Puro shrimp. Puro shrimp. Tapos ito, tingnan mo itong crab curry. Yung pandan chicken, hindi matamis. Ginaya ko yung kinain natin sa Bangkok. Sa Songbun. Yung pavlova ko, talagang malutong yan. Parang meringue. Nasang pang 5-star hotel. Itong dessert na to. Ang pinaka-importante kasi talaga, ito palagi kong tinuturo to. Kailangan yung imagination. I-imagine mo muna lahat. So, nung pinlano ko yan, in-imagine ko ano yung uunahin ko, ano yung kakalabasan niya, ano yung flavors, para during execution, yes, yung muscles mo na lang yung gagalaw. Yung isip mo, hindi na masyadong pagod kasi na-imagine mo na siya. Kain pa po! Pagkakat. Pagkakat, parang ano? Pagkakat. Ganun tayo. Pagkakat, kakain ulit siya, parang na-imagine. Baka malimutan eh. Kain pa! Oh, ayan ha. Magluto na rin kayo and don't forget to tag me. Hindi nyo naman kailangan lutuin lahat yan ng sabay-sabay. Pero why not kung kami nga nakaya namin in ilang oras? Parang mga 5 oras. Kasama na po ang pamimili doon kasi kagabi ko lang po naisip yan.
kagabi while driving and bago matulog. So wala talaga kaming shoot ngayon pero ayan, 'di ba? Super duper bongga. Enjoy.